Hi, Miss Meg. Pink na pink. Ganda. May ganun. Maganda rin ang gabi ngayon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga fans ng Talk and Text at Rain or Shine. Game 1. Yes. I'm sure madaming nanonood ngayon sa kanila. Oo, sa Mall of Asia Arena. Alright, marami po tayong mga balita, kaya Meg, ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-15 ng Abril, taong 2015. Samahan po ninyo kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Sa ngalan ng aming kasamang si Dennis Principe, ako po si Haji Caaminio. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po si Meg Siozon. At bago po kayo manood ng bakbakang Rain or Shine at Talk and Text, ito po muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabakang sports balita. Conditioning coach Justin Fortune, kumpiyansang mapapabagsak ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. Best of 7 Championship Series ng Rain or Shine Elasto Faders at Talk and Text tropang texters sa PBA Commissioner's Cup. Sisikat na ngayong gabi. Led Team Asia, tiwalang mapapanatili ang titulo ng Queen's Cup sa ikalawang sunod na taon. Powerhouse Cagayan Valley Rising Suns, itataya ang malinis na kartada sa matchup kontra Philippine Air Force sa elimination round ng Open Conference ng inaugural Spikers Turf bukas. NBA jersey ni 4-time League MVP LeBron James, muling tumayong top seller ngayong season. Top-ranked tennister Novak Djokovic, walang hirap na nagmarcha patungong third round ng Monte Carlo Masters sa Monaco. At first leg ng quarter match ng crosstown rivals na Atletico Madrid at Real Madrid sa Champions League, nauwi sa goalless draw. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Sa boxing, binasag na ng Team Pacquiao ang katahimikan kulang 3 linggo bago ang megabout kontra Floyd Mayweather Jr. Isinara sa publiko ang training camp sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Ipinagmalaki ni conditioning coach Justin Fortune na right on track ang preparasyon ni Manny Pacquiao at hindi totoo ang ulat na maagang nakuha ng 36-year-old Pinoy ring icon. Ibinalita rin ni Fortune na nasa pinakamagandang kondisyon si Pacquiao, bagay na nakita umano niya ng talunin ng Sarangani fighting congressman sina Mexican legends Marco Antonio Barrera at Eric Morales. Sa katunayan, nagbabala pa si Fortune na sundin lamang umano ni Pacquiao ang inilatag na battle plan ni trainer Freddie Roach, ay tiyak na babagsak si Mayweather sa araw ng kanilang bakbakan. Sa boxing pa rin, posibleng makatanggap ng title offer sa mga susunod na araw si 4-division world champion Nonito Donaire Jr. Base sa ulat, pinaplano di umano promoter Eddie Hearns na itapat kay Donaire ang kanyang protege na si WBA Super Bantamweight Champion Scott Higg sa Hulyo 18 sa London, England. Pero ang problema, may ikinakasaglaban ng Team Donaire sa Macau, China sa kaparehong petsa. Ang tinaguriang The Filipino Flash ay sariwa mula sa pag-ani ng second round technical knockout win kontra Brazilian rival William Prado noong isang buwan. Habang si Higg naman ay 5 beses nang nakakapagdepensa ng titulo at ang pinakahuli dito ay ang 12-round unanimous decision victory kontra Japanese challenger Hidenori Otake noong nakaraang Nobyembre. Lipat po tayo sa basketball. Ang aksyon sa opener ng Best of 7 Championship Series ng Rain or Shine Elasto Faders at Talk and Text tropang texters sa PBA Commissioner's Cup. At ang isa sa mga inaabangan ng mga fans ay kung maglalaro ngayong gabi si Rain or Shine hotshot Jeff Chan na may iniindang injury sa sakong. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918.
Tiwala si Rain or Shine Elasto Painter streak shooter Jeff Chan sa kakayahan ng kanyang mga teammates na masikwat ang kampyonato ng PBA Commissioner's Cup. Isang araw bago ang opener ng Championship Series kontra Talk and Text tropang Texters, ipinagmalaki ni Chan na malakas pa rin ang roster or Shine kahit pa hindi siya makasama ng team dahil sa iniindang foot injury. Maganda tinatakbo nila, maging consistent lang. Na syempre, hindi pwedeng easy na yan. Talagang kailangan mag-go hard lang. So, basta makita ko lang na hindi sila relax tomorrow, confident ako. Pero hindi itinanggi ni Chan na gigil na siyang magbalik sa hardcourt, lalo pat nakataya ang titulo ng mid-season conference sa Serie kontra tropang Texters. Yeah, namimiss ko talaga maglaro eh. So, hopefully kahit mawala lang yung konti yung pain tomorrow para makapaglaro naman ako gusto. Well yun, every tapak may pain talaga yun. I don't know kung ano yun, pero pag yung sa heel kasi, so di ba siyempre pag naglalakad tayo, so yun, may pain na talaga siya. So, yun, we'll see. So, hindi pa rin ako sure. So, tap ako, pero hindi pa ako sure kasi tatry ko ulit sa warm-up. And may meds ako tomorrow, so we'll see kung mag-work. Sa mga oras na ito ay kasalukuyang naglalaban na ang Rain or Shine at Talk and Text sa Game 1 ng kanilang Best of 7 title series sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Lia Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, ibinaling na ng Global Port Batang Pier ang atensyon sa kanilang nalalapit na kampanya sa PBA Governor's Cup. Ito ay matapos na mapatalsik sila sa elimination round ng Commissioner's Cup. Narito ang report ng aking kasamang si Haji Kaaminyo. Malakas na import ang ipaparada ng Global Port Batang Pier sa season-ending PBA Governor's Cup. Ito'y para sa kanilang asam na makabawi mula sa kanilang masaklap na kampanya sa Commissioner's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Head Coach Pito Harencio na kasalukuyan pa silang naghahanap ng mga prospects. Pero posible umunong hindi matangkad na reinforcement tapikin kahit pa hawak nila ang unlimited height advantage. May mga prospects pero wala pa kami nasasara. Inaantay lang namin ito. May mga tinitignan pa. Kailangan namin mag-agile na intro na you can dominate the shaded area. Then, yun, siyempre, ang defensive area talaga magiging siya. Parang pakukover niya yung ilalim talaga. Samantala, ikinatuwa naman ni Harencio ang pagkaka-acquire ng Global Port kina veteran slotmen Doug Kramer at Billy Mamaril. Malaki ang matutulong nila, no? Especially veteran players or leaders na makakatulong for the team. And then, at the same time, mga pogi pa. Kulang kami sa pogi. Sa ikalawang pagkakataon, magbabalik sa bench ng Global Port si Harencio bilang head coach matapos na malaglag ang koponan sa elimination round ng Commissioner's Cup. Sa basketball pa rin, kumpiyansa ang Gilas Cadets National Team na mapapanatili nila ang titulo ng Seaba Men's Championship sa susunod na linggo. Ito'y dahil na rin sa mabigat na training na kanilang pinagdaanan bukod pa sa ginawang pagliban ng arch rival Thailand. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Ms. Malyare. Nasa huling bahagi na ng preparasyon ang Gilas Cadets team para sa kanilang title defense sa Southeast Asian Basketball Association Men's Championships sa Singapore sa susunod na linggo. May nakatayang slot para sa 2015 FIBA Asian Men's Championships. Sisimulan na ng Top Baldwin Mentored Squad ang kampanya sa Sayaba Meet sa pamamagitan ng pakikipagsagupa kontra Indonesia sa Abril 27 bago nila makatapat ang Laos, Malaysia at host Singapore. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni Team Manager Butch Antonio na ituturing nilang important game ang bawat laro, lalo pat status ng Pilipinas bilang Southeast Asian powerhouse ang nakataya sa torneo. I wouldn't take Seaba lightly also kasi sayang na naman for any team playing in any tournament to prepare for anything is always good. Sa
Samantala, hindi naman nababahala si Antonio sa posibilidad na baka mambulaga sa Southeast Asian Games sa Hunyo ang Thailand na nagpasyang lumiban sa Sayaba Tournament. Lahat naman ng away, dati pa tayong takot. I guess it's something that we have to just prepare for. Ang ano talaga, when you're seeded, that's when work is most difficult. No? Para kami bullseye. But like what the coaches have been telling the boys, regardless of what seeding we have, whether you're number 1 or you're the last seed, we always have to work hard. Kabilang sa mga magsusuot ng national tricolor sa Sayaba Championships ay sina-naturalized center Marcus Daurit, reigning UAAP MVP Kiefer Ravena, 2-time UAAP MVP Bobby Rakepart, NCAA MVP Scotty Thompson at iba pa. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kasado na ang lahat para sa pagdaraos ng second Talk and Text at Luha Nationwide Basketball Tournament na linggo. May basbas ng World Governing Body na FIBA. Pag-aagawan sa month-long Cage Fest ang slot para sa Manila 3x3 World Tour Qualifiers sa Agosto. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Bukas para sa mga kalalakihang may edad 18 pababa. Ang Talk and Text at Luhan Basketball Tournament ay idaraos sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang narito ang Metro Manila, Northern at Central Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si event organizer Epok Kimpo na makakatulong ang Tatluhan Tournament sa pagdiskubre ng mga bagong talento na pwedeng mapabilang sa national pool. Ball player, the best T-on-T player, whether it's individual or open court, no, talagang pang one-on-one. We hope to discover a lot of talents. Especially we're going around the country. And hopefully, for the country naman also, we hope na may ma-discover tayo na talent na we can probably include in one of the national teams. Naniniwala rin si Kimpo na karagdagang credentials ang maibibigay sa bansa ng month-long Cage Fest. Lalo pat kasalukuyang isinusulong ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang asam na magsilbing 2019 FIBA World Cup. The FIBA bid for the World Cup is actually, that's the big stage. What we do now, the Tatluhan, given the games, the grassroots program, the clinics, no, what we do is actually part of that bid. No? Kasi that defines who we are as a country. And that defines who we are for FIBA. Doon nila tayo nakikilala. Programs like this give us a lot of credentials when it comes to hosting. Ang magkakampyon sa Tatluhan Tournament ay otomatawan sa bansa sa Manila 3x3 World Tour Qualifiers sa buwan ng Agosto. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, isang araw bago sumikat ang aksyon sa second edition ng Queen's Cup, humarap sa mga media men ang mga protagonists na Team Asia at Western Squad. At sa pamumuno ni former Women's World 10 Ball Champion Rubilen Amit, nangako ang mga Asian Pool Superstars na gagawin ang lahat para mapanatili ang titulo ng prestihiyosong Queen's Cup. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Handang-handa na ang Rubilen Amit-led Team Asia para sa kanilang title defense sa Queen's Cup. Magsisimula bukas sa Resorts World Hotel and Casino sa Pasay City. Sa harap ng mga media men, formal na ipinakilala ang mga teammates ni Amit na sina Sining Chen ng China, Jennifer Chen ng Taiwan at Yoonji Park ng South Korea. Habang present rin sa okasyon ang mga miyembro ng Western Squad na sina Jennifer Barreta ng Amerika at Irish women Vivian Villarreal at Karen Kaur. Ayon kay Amit, magkahalong excitement at kaba ang kanyang nadarama isang araw bago sumikad ang aksyon sa taunang Queen's Cup. To be honest, medyo may pressure to be the captain of Team Asia. Pero naman, I believe in my teammates and ang ko naman is just for us to have fun. Kumbaga yung result
hindi naman natin masasabi kung mananalo or hindi. But as long as we give our best, tingin ko naman may chance din talaga. We have a chance to win the Queen's Cup. So again, I'm just really excited to play in this Queen's Cup. Sa panig naman ng Western side, nangako sila na gagawin ng lahat para mabigyan ng magandang laban ang mas pinapaborang Asian counterparts. It's been great. Myself and Vivian have been competing in the Amway Cup and that a few days ago. So we're really looking forward to playing against obviously the Asian players and that. So we feel really good about the team. Our experience is going to come through and we're going to win. Ang aksyon sa doubles event bukas ang Team Asia tandem nila Siming Chen at Jennifer Chen. Katapat ang Western duo na Jennifer Barreta at Karen Kaur. Para sa PTV Sports, Arjen Magyari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, tatangkain ang powerhouse Cagayan Valley Rising Suns na mapapanatili ang malinis na kartada sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa elimination round ng Open Conference ng Spikers Turf bukas. Hawak ang 3-0 winning start. Muling pamumunuan ni Rex Intal, Mark Espejo at Peter Torres ang paghataw para sa Cagayan Valley. Katapat ang fellow unbeaten Philippine Air Force. Sa kanilang huling panalo kontra PLDT Home Ultra, humataw ng pinagsamang 47 points sina Intal, Espejo at Torres upang muling okupahin ng Rising Suns ang solo leadership sa standings. Nauna rito, nilampasan ng Cagayan Valley ang Champion Infinity sa opener noong isang linggo, bago nila dinomina ang Cavite Patriots 4Bs noong Huwebes. Sa kabilang banda, debut naman ang Philippine Air Force sa torneo noong Huwebes kung saan hindi nila pinaporma ang Signal HD Spikers. Ang match-up ng Cagayan Valley at Philippine Air Force ay gaganapin sa San Juan Arena bukas ng alas 9 ng umaga. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Nakasiguro ng 7th seed sa Eastern Conference Basketball Association o NBA ang Boston Celtics. Ito'y matapos na maungusan nila ang visiting team na Toronto Raptors 95-93 kanina. Si shooting guard Evan Turner na tumikada ng 14 points, 7 rebounds at 9 assists ang tumayong top performer para sa Celtics. Pero sa reserve forward Jay Crowder naman ang tunay na nagsilbing bayani para sa team. Ang 6'6" dribbler kasi ang nagbaon ng winning jumper para sa Celtics sa closing seconds ng laro. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Boston sa 39 victories against 42 defeats. At ang makakatapat nila sa opening round ng playoffs ay ang second seed na Cleveland Cavaliers. Pasadahan naman natin ang ibang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Muling tumayong NBA top seller ngayong season ng Cleveland Cavaliers jersey ni 4-time league MVP LeBron James. Ito'y kahit pa nagdesisyon siya na gamiting muli ang number 23 at itiklop ang dating number 6 uniform na isinuot niya sa pamamalagi ng 4 na season sa Miami Heat. Pumapangalawa sa bentahan ng Golden State Warriors jersey ni point guard Stephen Curry, kasunod ang mga uniforme ni Los Angeles Lakers shooting guard Kobe Bryant, Oklahoma City Thunder power forward Kevin, Chicago Bulls superstar Derrick Rose. Ito ang ika-6 na sunod na taon na nangibabaw sa bentahan ang NBA jersey ni King James. Sa NBA pa rin, New York City Police ang sinisi ni Atlanta Hawks swingman Thabo Sefolosha sa dinanas niyang season-ending injury. Nagtamo kasi ng fractured lower right leg at ligament damage ang 6'7" dribbler habang inaaresto siya ng mga pulis sa isang nightclub sa Manhattan noong isang linggo, kaya't malabo na siyang makasama ng Hawks sa papasok na playoffs na liga. Tumapos na top seed sa Eastern Conference, i-host ng Atlanta ang 8-seeded team sa Game 1 ng opening round ng playoffs sa Sabado o Linggo. Sa men's tennis, pasok na si world number 1 Novak Djokovic sa third round ng Monte Carlo Masters sa Monaco. Ito ay matapos na patalsikin niya si Spanish qualifier Albert Ramos Binola sa straight sets, 6-1 at 6-4 kagabi. Walang kinarap na problema sa laban ang top-seeded Serbian star kung saan 4 na beses siyang na-break ang lower-rated rival. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay si Andrea Heider Maurer ng Austria. Sa women's tennis, hindi makakasama
kasama ng Team Russia sa semifinal match kontra Germany sa Fed Cup ngayong weekend si second-ranked Maria Sharapova. Ito'y dahil kasalukuyan siyang binabagabag ng leg injury na natamo niya sa paghataw sa noong isang buwan. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang Russia na malalampasan nila ang hamong isasalubong ng Germany sa semifinal sa pinaka-prestigyosong women's team tennis event sa buong mundo. At sa football, tiyak na mapupuno ng aksyon ang second leg ng quarterfinal match ng Atletico Madrid at Real Madrid sa Champions League sa susunod na linggo. Ito'y matapos na mauwi sa goalless draw ang opener ng kanilang home and away series kanina. 7 beses nang nagharap ang crosstown rivals ngayong season kung saan nagrehistro ang Atletico ng 4 na panalo at 3 tabla kontra Real Madrid. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 8. At ayun na, siksik-liglig sa mga balita. Talagang siksik-liglig. Oy, base sa huling monitoring ko ay Rain or Shine trails 9-12. Really? Kaya kalain mo nga naman. Pero wala pa, umpisa pa lang yan. First quarter Maaga pa para mag-predict kung sino talagang mananalo sa game 1. Pero syempre, hindi tayo nagpe-predict. Yung ating mga viewers ang magpe-predict kung sino ang mananalo sa serye mismo ng dalawang koponan na ito na naglalaban sa finals. At yan po ang ating Question of the Day. At ang question of the day natin is, sino sa tingin nyo ang magwawagi sa Best of 7 Championship Series? Shine at Talk and Text sa PBA Commissioner's Cup. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Okay, ang aga-aga meron ng mga tumatawag, mga excited marinig ang kanilang mga tinig. Mamaya po sasabihin natin kung ano yung ating phone line. Para marinig may phone line. Para marinig ang inyong mga boses at masabi nila kung ano yung kanilang prediction. Pero bago sila mag-predict, yung mas gusto nating sagot syempre na sa ating question of the day, yung mas comprehensive alamin nila o sabihin nila sa atin kung bakit. Bakit, tsaka ilang games ang itatagal. Halimbawa, 6 games, 5 games. Sila magsabi yan. At marami pa pong iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Kahit na hindi masyadong malawak ang lamesa natin ngayon. I know, di ba wala walang laugh. Wala tayong laugh-tough ngayon. Yes. At syempre, rinig na yung mga tumatawag. Oo, hindi ko pa nga sinasabi yung hotline, yung phone line natin. Abay, marami na talagang tumatawag at excited na marinig ang kanilang mga boses para sa ating question of the day. Ulitin mo natin kung ano yung ating And the question of the day is, sino sa tingin nyo ang magwawagi sa Best of 7 Championship Series ng Rain or Shine at Talk and Text sa PBA Commissioner's Cup? Okay, at sagot na po kayo. Facebook account na talaga namang napakarami, daan-daan na naman ang nagko-comment sa ating Facebook page, and in-encourage din po namin kayo na sumagot sa ating official Twitter account. So ano ba? Ano muna ang Twitter account natin dun sa mga hindi nakakaalam? PTV4_sports. That's PTV4_sports. And of course, ang hotline natin is... At ang ating hotline ay 0936-537-9349. It's 0936-537-9349. Alright, umpisahan muna natin sa Facebook. Facebook muna tayo. Partner, standby ka lang dyan. From Gilbert Manalo Medrano, sabi niya Game 6, Talk and Text Championship. Uy, Game 6. So sa palagay niya, abutin ng 6 na laro Oo, pero Talk and Text daw. Talk and Text. Malalim ang bench ngayon ng Talk and Text. Pero ang maganda rin sa Rain or Shine, malalim din yung bench nila dahil healthy lahat. Healthy. Oo, kumbaga, kumaalala natin. Kamusta na si Jeff Chan? Si Jeff Chan, gaya nga ng report natin kanina, sabi niya, susubukan daw niya. Nagdala siya ng mga meds para yung pain, ma-control yung pain. Pero kung hindi daw talaga kaya, hindi daw ipipilit ni Coach Yeng Giao. Right. Tapos sabi niya, kumpiyansa pa rin naman daw siya sa team nila kahit na hindi siya makapaglaro. Kasi kesa nga naman hindi siya 100%, baka lumala lang. Diba? Tama naman. Danilo Toldanes, sabi niya, TNT, Diretso Championship na yan. Pabati po kaibigan kong nanonood, Al Vegs. Mahid, maraming salamat po. #Pure Foods,
Hashtag PTV Solid. Uy, salamat PTV po, Sports Solid daw. Maraming salamat po. Pero anyway, kung maaalala mo rin yung mga last finals appearances ng Rain Ocean, hindi sila kompleto. Nariyan nung wala si Polly, pero nag-champion sila noon. Tapos nung wala si, di ba, si Jeff, hindi masyadong dahil may iniinda din. So ngayon, talagang kompleto sa Recados. Ang Rain Ocean Elasto Painters. Yung talk and text naman, si Ryan Reyes lang ang hindi nakapag-suit up para sa kanila. Sabi ni Coach Jong Chico, lalo na sa mga nagtatanong tungkol sa kay Ryan Reyes, season pa daw siya probably, sabi ni Coach Jong. Oo. Alright. Sige, isa pa. Bago From natin John Marty Rampola, at dahil mahaba. Sabi ni John Marty Rampola, magandang gabi PTV Sports. I believe magiging unpredictable ang PBA final series na to between TNT and ROS. Aasahan natin ang mga umuulan na tres kahit na napakainit ngayon, uulan daw ng tres. The battle of the Gilas guards, Paul Lee and Jason Castro. Siyempre matinding depensa at taktika ng coaches. Malaking factor din ng support from bench. Sa kabuuan ang pagiging consistent ang hunger para mag-champion ng mananaig. Good luck to both of them. Pabati po pala kay Aliana Paraiso. Ganda naman ng pangalan. Christian Rampola at Rampola family of Bocaue, Bulacan. Oo, pero nag-agree ako sa kanya. It's very unpredictable. Okay. Yung both teams na maglalaban. Tsaka wala siyang sinabi na sino mananalo. O sige nga, ito na nga. Subukan na nga natin itong tumatawag na to. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Teka lang, idol standby ka lang Iyaan na natin. Loudspeak natin. Dala. Loudspeak muna natin. Kaya mo yan, Hans? Sige. Habang inaayos mo yan, from JP Osok mo. Sige, basa ka na dyan. Rain or shine, kung bubugin ni Belga import ng TNT, baka bubugbugin. Sobra naman yung bubugbugin. Alright, from Elmer Pablo, talk and text kasi gumana na Kagila, sina Castro at Trinidel. Okay. Sige nga, check nga natin. Hello, partner. Yun. Okay, malinaw ba? Malinaw? Ayos. Hi, partner. Good evening. Sino sila? Sino po? Bong ba? Tama ba? Kuya Bong po ba? Taga saan ka, Bong? Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Sa Urdaneta. Sa Urdaneta City. Ano may paglilingkod namin sa iyo, Kuya Bong? Yan. Magandang katanungan yan. Sapagkat kanina lamang, o actually kanina pang umaga, Kuya Bong, laglag na po ang Miami Heat sa playoffs. Kasi, nanalo ang Indiana Pacers against Washington Wizards. Kung natalo sana ang Indiana kanina, may pag-asa pa ang Miami. Kaso, talo nanalo Indiana Oo, nanalo Indiana kaya wala tuloy. Hindi na makakapasok Miami. Kumbaga, first time yan in 5 years, kung hindi ako nagkakamali, since the LeBron, Wade, and Bosh era, Kuya Bong. Kaya medyo inalap ang Okay, Kuya Bong? Andiyan ka pa? Teka, baka sa audio lang Teka muna sandali. Kaya natin yan. Sige. Iulitin natin. Hello? Kuya Bong, andiyan ka na? Okay na? Yan. May katanungan ka pa, Kuya Bong? O baka may sasagot ka sa ating question of the day? Sige, go ahead. Ano yan? Bakit talk and text? Jason Castro talaga. Si Dudler. Pero ano talaga team mo sa PBA, Kuya Bong? Pure Food Star Hot Shots. Paano yun? Tinalo ng talk and text yung Pure Foods. Pero kumakampi ka sa talk and text. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Pero pala text comparison po. Okay lang sa'yo kahit natalo sila. Okay. Sige, Kuya Bong, may baka pang consensus, baka may gusto ko batiin. Wala po Pwede lang po kay Adamig. Bye daw kay Adamig. Thank you. Ganda niyo po. Hi, thank you. Okay na, Kuya Bong? Opo.
O, kota na si Kuya Bong. Salamat, Kuya Bong, ha? Thank you. Ayan po si Bong ng Pangasinan. Anyway, basa ka muna sa ito Facebook mahaba-haba to from Michael Andrew Guevara. Sabi niya, good PM, gandang Meg and Haji na kasing gwapo at kamukha ko. Salamat po. Sino yan? Text, si Michael. Si Michael, si teacher. Talk and text na yan all the way, absolutely without a doubt. Kahit may laban ng rain or shine na sila ang top seed, the powerhouse lineup of the TNT rules. Galingan nyo for the title na ito. In my opinion, in just 5 to 6 games, TNT will win it. Teacher, ito pa, meron siyang sinasabi. Alam nyo, tuwang-tuwa at tawang-tawa ako sa meme. Sa meme? Hindi ko nga alam kung meme. Yung kahapon yung Chan Libo daw. Kasi pagka binili sa mga simbasa, di ba? Chan Libo. 1,000, parang 1,000. Ang dami daw niyang tawa. Pabati ang mga college friends ko sa St. Joseph College of Bulacan, especially sa mga math majors. Thanks. Okay. Again, yung line po natin, 0936-537-9349. Pero kanina, ito, mga ilang segundo na. Ito na. Okay, tumatawag. Calls muna tayo, Meg. Yes. Masarap din kausap yung mga tumatawag. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Good evening po. Hello. Good evening po. Hello. 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 Ay. Kuya. Ano pong pangalan nila? Donald. Roldan. Tama ba, Roldan? Donald, yung kahapon tumawag. Yung kahapon tumawag. Si Kuya Ronald pala. Sorry naman, Kuya Ronald. Kumusta? Balita? Okay lang. Okay lang siya. Ano ay maglilingkod namin ngayong gabing ito, Kuya Ronald? Bakit wala si Dennis Principe dyan? Bakit daw wala si Idol Dennis Principe? Galit na galit. Siyempre, work. May pinuntahan lang si Ka Dennis. Pero wag ka mag-alala, Kuya Ronald, bukas, na di siya. Dadating siya dito ulit. Makikita mo na ulit si Ka Dennis. Siguro nanood ng game 1 yun, no? Siguro daw nanood ng game 1. Tatext ko siya mamaya. Sige, tatext ko mamaya si Idol Dennis, Okay, sige. Pero Kuya Ronald, may concerns ka ba? Hindi po Ronald, Donald. Donald nga pala. Ikaw naman kasi Donald baka kalimutin Medyo galit si Kuya Donald ngayon Sabi kay Donald, may concern. Baka may opinion kayo kung sino ang mananalo between Talk and Text at saka Rain or Shine. Para sa akin, Talk and Text. Talk and Text. Bakit Talk and Text po? Maganda yung lineup nila Magandang lineup, oo nga naman. Ano ba yung nakikita mo sa lineup nila? Ano yung nakikita mong advantage ng Talk and Text over Rain or Shine, Kuya Donald? Malalim ang bench. Tapos si Jason Castro, iba nilalaro ngayon. Naman. Mala Steph Curry siya ngayon, Kuya Donald, no? Tama ka. Mala carry ang Castro ngayon Ilang games? Tingin mo ilang games sa kukunin ng Talk and Text yan? Mas maganda sana kung kumabot ng game 7 para maganda. Oo naman, di ba? Mas exciting pag ganun Tsaka pagka ganun, break it na. Yes, do or die. Tama. Oo, do or die na. Pero kung sa Rain or Shine, may nakikita ka bang pag-asa sa kanila, Kuya Donald? Meron kasi ibang klase si Yang yung magbalasa ng team So, possible yan, kaabot ng game 7. Talk and Text siya, pero naniniwala si Kuya Donald na game 7 aabot. Kuya Donald, anong team niyo sa PBA? Ginebra ako Ay! Oo, sayang nga naman Oo. Pero ganun pa rin, yung Ginebra po, nagpa-practice pa rin para sa Governor's Cup, Kuya Donald. Okay. Okay na, Kuya Donald? May gusto kayo batiin? Mapatiin ko yung mga tropa ko ulit. Sige po, go ahead. Si Bingbol, si Benji, at si Uli. Okay na? Okay na? Okay. Thank you. Mabuhay ka, Kuya Donald. Kanina. Okay. Kanina, galit si Kuya Donald. Galit sa'yo kasi naman. Una ko sinabi, Roldan. Ronald. Tapos Ronald. Donald pala. Ito pa, kasi tawag pa tayo. Sige. Hello. Good evening. Good evening po. Ano pong pangalan nila? Ma'am, good evening. Yes. From Dumaguete. Si A.G. Falcon.
EJ Falcon? Yes. Oy! EJ Falcon. Akala ko Anong first name niyo? EJ Falcon. Akala ko EJ Falcon yung artista. Akala ko artista. Kasi akong Falcon Gulat ako taga Dumaguete City si ano balita? Sir, para sa akin, manalo ang talk and text talaga. Talk and text. Bakit? Malakas yung team nila. Pati yung import. Ano po bang favorite nyo sa talk and text? Si Jason Castro nga naman talaga. Ikaw ba naman umiscore ng 31 points o 33 points? Ibang klase. Hindi kakapansa ko, sir, para sa akin, si Jason Castro talaga ang malakas. Okay. Tsaka si Jason Castro, isa sa mga napipisil na maging best player of the conference. Right. At saka, kung mapapansin mo na nag-step up siya talaga nung nawala si Alapag. Oo. Talagang naipasa. Oo. Yung mahiwagang kamay nga daw ni Mighty Mouse Jimmy. Para lang yung Sir, pwede ba magtanong siya? Magtanong siya? Pakiulit. Ito, mayroon bang ikuha ngayon, sir? So, swapping yung yung maglalaro, yung katulad ng Ginebra, ilipat ng isang team, gano'n din. Ano ba yan? So, anong pangalan yan? Sanchez tong galag ba? Tama ba? Yung Ginebra, sir, kung pwede ma-advisean yung kuha nila, sir, yung advice? Kung pwede palitan yung coach nila, pero mapayat yung mahina yata yung coach. Ayaw nyo kay Coach Frankie Lim? Wala. Hindi, si Frankie Lim, okay. Yung coach noon. Si Coach Agustin. Bago na pala niya coach ngayon, hindi ko alam. Ay, gano'n ba? Correct siya. Parang may nag-correct sa kanya doon. Pero para ko sa inyong kaalaman, si Coach Frankie Lim na po ang bagong head coach ng Barangay Ginebra. So from assistant coach, umangat ngayon yung position niya, naging head coach na siya. Okay? At saka dapat yung mga coacher, may kuha naman siya, palitan yung mga ibang yung player nila. Player? Sino po ba? Sige, tatanungin ko namin kayo. Lagi ho namin tinatanong. Sana makaabot sa management nila, sir. Lagi namin tinatanong sa show to sa mga tumatawag sa amin. Kung kayo ho ang management ng Barangay Ginebra, sino po ba ang gusto nyong tanggalin? At sino ang gusto nyong ipalit? Si Orbis Tondo, sir. Orbis Tondo. Okay. Si Bamarel. Barakael. Walang pakinabang sa kanya. Wala talagang pakinabang? Hindi naman makatulong yan sa team, sir. Ganun ba? Pero opinion niya. Hindi kami nagsabi yan. So si Josh Orbis Tondo, tsaka si... Sorry na lang doon kay Orbis at hindi ko talaga nagustuhan yung laro nila. Sino ang gusto nyong ipalit? Kung pwede, yung sa Alaska. Guess, baka si Abueva yan. Amoy ba? Kung pwede, may palit ni... Sabi ko na ba, si Calvin Abueva. Ano nagustuhan nyo kay Calvin? Sige, kuya. Iyon ang gusto ng mga fans ng Ginebra kasi pasok na pasok talaga siya. Sa tingin nyo, mag-blend si Calvin sa Ginebra? Kuya? Okay. Tanong, kuya? Itong last lang wala sa sir at saka ma'am itong sige. Pwede sana makarating sa management nila ipasok naman. Hindi naman palagi si Kadiwa ipasok kasi si Kadiwa kuminsan maganda yung laro, wala naman. Okay. Sige, pag bumisita ho tayo sa practice session ng Barangay Ginebra, ha? Magaling din si Kadiwa, pero ang mahirap kasi sa coach nila, palagi hindi pasok si Kadiwa. Si Malas, ipasok pa rin.
Pero malay natin, ito, si under head coach Frankie Lim, malay natin, di ba? Sa Governor. Sana makarating ni Frankie Lim yung sinabi ko. Okay na, boss? Suggestion ko man lang yan, sir. Suggestion mo lang. Sana makakuha na niya. Okay na, boss. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyo. Na-entertain mo yung ako. Wala pong anuman, mabuhay po kayo. Salamat to, ha? Sana makarating kayo dito sa Dumaguete. Salamat to. Saan po kami ng palaro? Ng palarong pambansa, oo. Sana. Sige, sir. Salamat. Okay, salamat. Yan po. Parang Falcon lang yung naintindihan ko sa apelid niya. Pero from Dumaguete City siya. Ang dami na nanonood sa atin from Dumaguete, no? Dami dyan, oo. Pero sa atin pong pagbabalik, syempre, ay babasahin pa po natin yung mga comments, syempre, sa ating Facebook page regarding pa rin sa ating question of the day. At marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Ayun. Oo, kayo na ba tulog ang ating phone? Kaya naman, balik muna tayo sa Facebook. Sa Facebook muna, dami nag-text eh. From John Marty Rampola, sabi niya, magandang gabi, PTV Sports. Magandang gabi din. I believe magiging unpredictable ng PBA Final Series na to between Talk and Text and Rain or Shine. Aasahan natin ang mga umuulan na tres, the Battle of the Gilas Guards. Siyempre, matinding depensa at taktika ng coaches. Malaking factor din ang support from bench sa kabuuan ng pagiging consistent and hunger para sa mag-champion ang mananaig. Good luck to both of them. Pabati po kay Ailina Paraiso, Christian Rampola at Rampola family of Lakan. Salamat po. Okay, medyo taas tayo ng konti sa... baba pala, pag ganun, sa Facebook natin. Pero sabi ni Jonel Kiambao Navarro, sigurado po Sir Haji Mameg, mainit po ang kalalabasan ng seryeng yan. Lalo na po at maganda pinapakita nila ngayong season, pero TNT po ang magwawagi. Iba din po kasi ang karisma ng isang kapampangan player na gaya ni Jason Castro, na maganda pinapakita sa TNT ngayon. Sir Haji, ask ko na din po kung may import na po ba ang Barangay Ginebra? Wala pa po. Ayon po sa kanilang staff, wala pang napipiling o napipisil na import maliban kay Sanchir Tunggalag na Asian import na nga po nila. Tapos, pwede po ba lang kunin na import si Hassan Whiteside ng Suki na po ako ng show nyo. Babati lang po dito sa Wenceslao Village, Lubao, Pampanga. Lalong-lalo na po sa Navarro family. Maraming salamat po. Alright, from Malo Spark, sabi niya, no doubt, Talk and Text, mas gutom sa Ditolo, mas sabik sa Panalo, mas mabagsik sa extra rice, at higit sa lahat, sa kanila si Stephen Curry, aka Jason Castro, for the win na yan. Newsman, pabati naman po sa anak kong si Lance Kayla Banyares na malapit ng mag-birthday this coming Saturday. Ayun, advance. At si Badong na taga Gonzales Street, Damong, Maliit, Nova, Quezon City. Yes. Sabi ni Elmer Pablo, Talk and Text kasi gumana na ulit ang pagkagilas ni Castro at Rani Del. Ito naman, ibang sagot niya from Michael Pamaong. Sabi niya, rain or shine yan. Dahil sa fast break pa lang, maiiwanan na ang Talk and Text. Hi sa baby ko na si Lenoa at ang love ko na si Jedam or Power PTV Sports. Yan. Sabi ni Paul Simon Peter Fabula, rain or shine, baka mag-relay lang kay The Blur yung TNT. Pabati po Papa Sammy and Paul, Puerto Princesa City, Palawan! May ganun. Nabasa mo na ba ito? Si Jonel, dito tayo kay... sa calls. Sige, calls muna tayo. Sige. Toto. Okay, di ba tayo sa calls? Yes, hello, good evening, PTV. Ano po sila? Hello. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Jeffrey po. Ano po yun? Jeffrey po. Teka lang, galaw-galaw ka lang ng konti, brother. Ano ulit pangalan mo? Jeffrey po. Jeffrey, tama ba? Opo. Jeffrey. Okay, taga saan si Jeffrey? Cebu ba? Cebu, wow. Madami din tayo nanonood dyan sa Cebu. Maayong gabi kaninyong tanan. Kasi nakakasalita tayo ng Cebuano eh. Bugay po. Jeffrey, kumusta? Okay lang po. Sa tingin niyo, sinong mananalo? Talk and Text, rain or shine? At anong game?
Sa tingin ko po, talk and text. Talk and text. Bakit po? Kasi malalim yung bench nila at saka magaling nilalaro ni Jason Castro ngayong conference na to. Lahat talaga, Jason Castro. sila naging dahilan. Saka magaling ang depensa nila, lalo na si Ganuelas Roser. Si Matt Ganuelas Roser, isa din yan. Energy type of player yan. Saka first finals appearance yun ni Matt Roser. Saka natutunan yung import nila. Oo, magaling. Johnson, oo nga naman. Kahit hindi siya may score masyado, yung mga locals, nag-connect kanya ng mga laro. Oo. Pero sa tingin mo magiging mahigpit yung labanan nila? Oo, magandang labanan niya kasi Google ka at saka si Ivan Johnson. Bobel Gada at saka Ivan Johnson. Dapat abangan yan. Siguradong magkiskisa ng Chico yan. Ikaw talaga. Ikaw talaga, Jeffrey. Okay, may concern ka pa, Jeffrey? Tanong ko lang po kung magaling bang import ng Alaska ngayon? Magaling bang import ng si Romeo Travis? Balita ko, dati daw siyang ka-teammate ni LeBron James nung high school. Wow! Ano pong height niya? Ang sinasabi, 6'7". Pero di ba, ang ano ngayon, height limit, 6'5". Opo. Hindi sa pasok po? Oo, malay natin. Pero yun ang pagkakaalam ko, 6'7" tong si Romeo Travis. Pero may galing yun si Romeo. Batiin mo po kami dito sa Zamboanga. Ay, sa Zamboanga. Taga Zamboanga ka ba, kuya? Sa Zamboanga, Sibugay po yung mabahal. Zamboanga, Ay, sa Mindanao pala. Sa Chabacano ka? Sa Chabacano ka, kuya? Hindi naman po. Bisaya po. Bisaya ang salita dyan. Kaya mo mag-Bisaya. Oo. Ikaw na ka? Kumana, ang sutana mo, bangos. Ay, nakakamiss makipag-usap sa Bisaya. Ano muna, translate mo? Tapos na daw. Sabi ko, kumain na ba siya? Tapos na daw. Kumana. Ay, ayan. Kumusta mo sa lahat ng taga Zamboanga, Sibugay, ha? Lalo na po mga Rito family po, patiin niyo po. Okay. Maraming salamat po. Malapit lang kami dyan. Tangub City lang ako, eh. Okay. Salamat, Jeffrey, ha? Sige po, thank you. Yan, si Jeffrey ng Zamboanga, Sibugay. Oo, magaling ka pala mag-Bisaya. Sakto lang. Kunti lang. Kunti. Hindi, talagang tsaka lumaki din tayo dun sa Mindanao. Na-race din. Turuan mo ako. Sure. Sige, one time. From Jefferson Cortez, sabi niya, paramihan ng threes. Kung sino pinakamarami, siya mananalo. Okay. Sige, basa pa. Kaya pa bang tumanggap na isang tawag? Kaya pa, no? Last call? Kaya pa. Sige, basa mo na ng isa. Alright, sige. From Paul John Davis Barzosa, sabi niya, game 4 lang po. Abutin yan katulad nung ginawa sa kanila dati ng talk and text. 4-0. Okay, sige, sa calls nga tayo. Ito na. Okay. Hello, magandang gabi, PTV Sport. Sino po sila? Hello? Nawala. Hello? Okay. Sige. Naku, naubusan naman tayo ng oras. Sayang naman. Pero syempre hindi pa yan tapos kasi meron pa tayong Meme of the Day. Featuring Russell Westbrook of the Oklahoma City Thunder. Uy! Akala ko ba okay siya? Ba't nag-stress bigla? May chance to. Let's go, Hindi siya ganun ka-loyal. Hindi, ang ibig sabihin kasi nun, para bang humihingi ng tulong si Westbrook sa San Antonio. Kasi kailangang manalo ng Spurs bukas. Kung gusto ng OKC na makapasok sa playoffs. Kaya chini-cheer niya. Mistulang chini-cheer niya. Malalaman natin bukas kung ano ang fate ng OKC Thunder. Gusto mo ba sila pumasok? Okay lang naman. Siyempre, yung New Orleans Pelicans, may match din naman sila sa Golden State Warriors. Pero remember, Russell Westbrook, kaya niya makipagsabayan kay Steph Curry. Yes.
Tingnan natin bukas kung papasok pa sila. Naku, naubusan na po tayo ng oras. Sa mga tumatawag po, naku, bukas na lamang po. Sorry po talaga. Nabot na naman po tayo ng oras. So, at dahil dyan, babatiin ko ang aking mga sponsors. Kaya maraming salamat sa View Blend. Of course, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Cosmo Culture, Mr. Defend of California Bull, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Hey, Eliza, maraming salamat sa iyo. Thank you very much kay Kuya Rod Ramos de Leon, kay Kuya Rodney Duliesco ng PTV Programming. Happy birthday. At maraming salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Marikina City. Kay Owen, advance happy birthday bukas. Kay Miss Aiza, kay Natito at Tita, maraming salamat po. Sa Pantua family, Whispering Palms, Liano, Caloocan City. And sa mga Misamis Occidental, maayong gabi kanilang tanan. Daghang salamat sa pagtanaw. Yes. Okay. At syempre, nako, magkikita-kita po muli tayo bukas. Kaya naman, Sports Radio, kalas na tayo. Ako po muli si Haji Caaminio. Megsyosot. Sa ngalan po ni Mr. Dennis Principe, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.